Hi guys! So come with me as I shop for my first Indian wedding outfit. And habang naghahanap ako ng perfect top, naalala ko yung isang lalaki na nagkukumahog makipag-date sa akin, pero ako pala yung pagbabayarin. But before that story, nasa Mumbai pala ako niyan. And it was such a full and fun day kasi we had a wedding to attend at 9 p.m. In the afternoon, we went out first to buy a crop top for my sari. And then we just roamed around Chembur Station. In fairness, ang linis ng streets nila. We also tried tea at this place called Ible. Panatsay yung sweetener na gamit kaya ang sarap niya. At pinipilahan rin siya ng mga locals. And it will only cost you 25 rupees per order. Diba? Saya ni ate. Then, we went back home to prepare for the wedding. Then after that, we traveled going to the venue. Ayan na nga, ang ganda ni mother. Friend niya pala yung nanay ng groom. And then, when we entered, marami ng tao sa loob. Then nagpa-picture muna kami. Then dumating yung groom at bride. Nung nakaakyat na sila sa stage, isa-isa or per family, nagpapapicture sa kanila at sabay inaabot yung shagot o yung parang ampaw sa atin. Wala akong nakita as per my observation na gift, kundi mga ampaw lang talaga. I don't know lang ha, baka naman nasa ibang venue. But anyway, so, well, marami pang nakapila sa picture taking. Ayan, binidyohan ko muna sila ante. Kasi silaw na silaw ako sa kanilang mga gold dies. 20 to 24 karat ba to? Ayan, sobrang kakapal talaga ng gold nila. Though after that, then nagutom na kami, ayan, kumain muna kami mga dies. So, vegetable lahat ng handa nila. Malamang, vegetarian siguro sila. So, after we eat, bumatch na kami guys kasi makipagwasin pa kami ng plato. And then after that, of course, we went to Our Lady of Mount Carmel Church in Bandra for a short prayer. Dito pala sa Mumbai, marami ditong Catholic churches. So yun. So prayer ko lang naman is kung Lord, kung hindi mo nadinig yung dasal sa Pilipinas, baka dito sa India madinig mo. Charot! So ito na nga yung story mga guys, may nag-aya sa akin ng date. So after naming mag-usap, sabi ko sa kanya, sige, sa off ko na lang. Then, no, a day before ng off ko, nag-PM siya. Sabi niya, dito na lang kaya tayo pumunta. Sabi ko, sige, okay lang naman. Tapos, after that, may mga chats pa. Tapos, sabi niya sa akin, libre mo ako ganyan. Tapos, syempre, pabiro kong sabi, hala, ikaw kaya itong makikipag-date sa akin, diba? Tapos, sabi niya sa akin, puripot to. Tapos sabi ko sa kanya, actually, afford ko naman magbayad. Pero kasi, diba, ikaw yung nagaya, tsaka hindi ako gumagasa sa lalaki, no? Maliban na lang kung boyfriend ko. At Lord guys, manliligaw ka pa lang tapos papagasusin mo na ako. Sa tingin mo ba sasagutin pa kita niyan? Ayun, so isip-isip ko lang, huwag mo nang makikipag-date kung hindi mo pa afford makipag-date. Alam mo yun? Kasi lalo na kapag sa akin lang naman to, no? Pag mga initial dating, ikaw talaga yung gagastos, lalo kung ikaw yung nag-aaya, tsaka ikaw yung may gusto sa babae. Kasi yung babae naman, tinatansya niya lang yan kung, di ba, kung may potential kayo or hindi. Anyway, yun lang naman. Bye!